last year, well, dibdiban tong topic, no? Kasi health natin to, mamu. Yes, health na kababaihan at yung mga magdadalang tao pa. Kasi napapabalita na si Wonder Woman star Gal Gadot ay kailangan magpa-surgery. Na nalaman niya no, na meron pala siyang brain blood clot kasabayan ng pagbubuntis niya. Nag-share pa siya ng statistics nga no, na talagang alarming na maraming babae are going through the same thing and sometimes, di ba, hindi na-diagnose. Kaya nga Ito pa ang kwento niya. Bago yan, na-experience niya yung sobrang sakit ng ulo niya. Kaya mga inay, kung meron kayong nararamdaman na ganyan, yung madalas masakit ang ulo niyo, yung sobrang sakit parang hindi nyo na kaya, ikonsulta na natin yan kay Dr. Jennifer Justice F. Manzano, vascular neurologist ng Asian Brain Institute mula sa Asian Hospital and Medical Center. Good morning to you, Doc. Magandang umaga po. Good morning. Yeah. Good morning, Doc. Yun na nga, no? Paliwanag muna natin ba't nangyayari yung brain blood clot, lalo na sa mga nagdadalang tao, no? At ano yung epekto nito? Kapag nagbubuntis, may mga hormonal changes kasi. Dun sa mga nagtatanong kung anong hormones, ito ay mga chemicals sa dugo na tumutulong sa metabolism ng katawan. Kapag nagbubuntis, nagkakaroon ng changes sa hormones. For example, mas tumataas ang progesterone, etc. So, itong hormonal changes na to can cause changes in kung gaano coagulable yung dugo natin. Ibig sabihin kung gaano kataas yung chance na magdidikit-dikit yung dugo para mag-form ng clot. Also, itong mga hormonal changes na to can cause injury dun sa wall ng blood vessels. So, di ba yung ugat natin para yung pipe? So, yung loob ng pipe na yon, pwedeng magkaroon ng pamamaga dun sa loob ng pipe na yon. And this swelling can cause pwedeng magdikit-dikit yung dugo dun sa gilid ng pipe na yon. Kaya pwedeng magkaroon ng blood clots during pregnancy. Pero hindi naman lahat, no, Doc, ganito. Kailangan ba nasa lahi ninyo? Kailangan ba predisposed ka because meron ka na existing conditions? Ano po yun? Well, not in all pregnant women, pero may mga sa statistics, pag yung mga buntis na merong previous conditions, for example, may high blood ka na talaga, may diabetes ka na talaga, or dun sa mga buntis na may eclampsia or pre-eclampsia, pwede magkaroon talaga ng blood clots during pregnancy. Actually, Doc, kaya kami naloka kasi sobrang batak nitong si Gal Gadot, 'di ba? Sobrang ano niya, health buff yan, health buff. Diba? Siya si Wonder Woman, exactly. diba? Para feeling mo hindi 'to mangyayari sa kanya. Oo, dahil health buff na. So why? So I think yung sometimes it really just happens without known vascular risk factors. No? Ang problem ko minsan kasi dahil healthy ka, hindi ka rin masyadong nagpapatingin sa doktor. So kahit po tayo walang nararamdaman, kahit po tayo wala pang alam, no? Hindi pa natin alam kung tayo ay high blood or hindi, kailangan nagpapatingin talaga tayo regularly sa doctor natin. And in this case, sa obstetrician din po. Okay. But like I said, it can be sporadic. So hindi naman lahat ng brain blood clots during pregnancy merong known na risk factors. Sometimes sporadically it can happen. Doc, di ba sa kanya? Ay, sorry. Medyo nawala yung audio ni Doc. Sabi ko, alam ko medyo unsettling na it can happen sporadically. Yeah. But the best thing that we can do to lessen yung risk of having blood clots during pregnancy is to maintain our health even before you get pregnant. Okay. But Doc, yun na nga, no? Ang naramdaman daw niya is super sakit yung ulo niya. And honestly, after ko manganak, nagkakaroon ako ng mga migraine. Pag kunwari magkaka-period ako, and I'm not the only mom who feels that way. It's either
before their period, after their period, ano yung mga, may mga ano ba yun? Kumbaga parang nakaka-contribute ba yun na baka magka-blood clot ka or ano? Okay, so there are actually, migraine is a risk factor for stroke, no? So when you say brain blood clot, it's actually, we're talking about a stroke. And migraine is one of the known risk factors of a stroke. And yung mga buntis o kaya yung mga naka-oral contraceptives kapag may migraine, medyo mas mataas than usual yung kanilang risk of having a stroke. Now, pagdating dun sa symptoms, there are actually two kinds of blood vessels in the brain. May artery, may vein. Yung blood clot in the brain can occur in either. So, pwedeng yung blood clot nasa artery causing a stroke or yung blood clot nasa vein causing what we call cerebral venous thrombosis or a venous stroke, which is what happened to Gal Gadot. So may konting difference dun sa manifestations ng dalawa. Dun sa arterial stroke, parang stroke ng kahit na hindi sa buntis, no? So very important when we talk about stroke is recognizing the symptoms, and we use the mnemonic BFAST. B stands for balance. Kapag may problema sa balance o kaya parang talangka kung maglakad, parang lasing kung maglakad. E stands for eye problems. Minsan yung isang mata, hindi mo mapapansin, ay blind na pala yung isang mata very suddenly. Or kapag magkaiba yung kilos ng eyeballs, no, or nagdodoble ang paningin. F stands for facial drooping. Pag pinangiti mo, parang yung isa hindi gumagalaw, no, lalo na yung lower part ng face. A stands for arms. So papataasin nyo yung kamay ng tao kung parang bumabagsak, or mapapansin mo naman yun kung parang hindi nila maikilos, kung paralyzed o kaya weak yung kamay. Minsan hindi lang arm, pati paa, no, or minsan paa lang din. S stands for speech. Any problems with speech, be it how to express words or how to find words. Yung iba kayang bumigkas, hindi sila bulol, pero nakakalimutan nila yung tawag sa iba't ibang bagay, no? So, or they may have problems with comprehension. Kaya nilang magsalita pero nahihirapan sila sa pag-intindi. And T stands for time. So, kailangan po kapag meron kayo nitong mga simptomas na to, kahit isa lang, lalo na kung buntis, pupunta po kayo sa Stroke Ready Hospital. At ang mga Stroke Ready Hospital, you can find the list of Stroke Ready Hospitals sa website ng Stroke Society of the Philippines. So SSP or the Stroke Society of the Philippines. Ayan. Stroke is yes. Yan po ay sa arterial. Sorry, ang daldal ko. Oo, arterial nakikinig po kami. Kung ba arterial stroke pa lang yan, di ba? Usual na sa buntis. Pero yung isa pang klase ng stroke, yung venous stroke, kamukha no nangyari kay Gal Gadot, nasa veins siya, di ba? Kung matatandaan po natin yung science ng circulatory system natin, yung dugo mula sa puso, aakyat papunta sa utak through the arteries at babalik papunta sa puso through the veins. So kung ang blood clot nasa veins, hindi makakabalik yung dugo papunta sa puso. Kaya kapag hindi makabalik yung dugo papunta sa puso, tumataas ang pressure dun sa utak. Kaya sumasakit ang ulo. So yun yung nangyari kay Gal Gadot. Ayun, tumataas ang pressure sa utak kaya sumakit ang ulo ni Gal Gadot. Yun yung venous kind of stroke. Ayun, nakakamatay ba both kinds of stroke, no? O, both are fatal, no? Oh yes, opo. And in stroke kasi, the location of the stroke, kung anong parte ng utak nyo yung naapektuhan, malaki po ang impact. No? Ang stroke mo, kahit maliit, pero nandun sa parte ng utak na maselan, no? The one that subserves consciousness or breathing, then it can kill you very fast. Oh, no. Pagdating sa venous thrombosis, kapag naiipon talaga yung dugo doon sa loob ng utak, mataas ang pressure sa loob ng utak, pwede din pong magdugo yung
yung utak. Kasi nga walang ibang pupuntahan barado yung pathway niya pabalik sa puso. Wow, I learned so much from you today. Maraming salamat, Doc. And I'm sure yung mga nanonood sa atin ngayon, lalo na yung nagbubuntis, o yung kapapanganak lang. Mas maingat sila. Oo. At mas conscious na kailangan bantayan yung mga markers na shinare sa atin ni Dr. Jennifer Justice F. Manzano, na vascular neurologist po ng Asian Brain Institute mula sa Asian Hospital and Medical Center. Galing ni Doc. Doc, Jennifer, thank you. Ay, meron parang sasabihin si Doc. Of course, go, Doc. Yes. I strongly encourage our pregnant colleagues, yung mga mami natin na buntis, o kaya kahit pwede din po itong mangyari kahit kapapanganak mo pa lang, hindi lang kapag buntis ka. Oh my gosh, Postpartum pwedeng mangyari ito. If you feel something is off, pumunta na po kayo sa doktor ninyo. Huwag na kayong mag-atubili. Kasi yung usual na niisip ng mga Pilipino, obserbahan po muna. Pero ito mga simptomas po na ito, kailangan babalik po kayo kaagad sa doktor ninyo. Yun. Copy. So maliit na sintomas, huwag isnabin, huwag ipagsawalang bahala, punta na agad sa doktor. Correct. Because we are racing against time. Thank you, Doc. Thank you so much.